Ang karugtong ng nakaraan, sa kalaliman ng gabi, sa tahanan ng pamilya Hua. Sa likod bahay, napaupo sa pagod si Sian, matapos ay huminga ito ng paulit-ulit. Matapos ay tila nang hihina na sinabi, Master. Hindi siya tao, matapos ay impit na lumuha, pumasok sa kanyang isipan ang malahalimaw at mapag-utos na tila kay lupit, na itsura ng ating bida. Muling bumuga ng hangin at sinabi sa kanyang isipan, mas lalo pa siyang naging malupit, simula nang siya ay tambangan. Pinapahirapan niya kami hanggang sa bingit ng kamatayan. Hindi mahalaga kung gaano katalino ang mga estudyanteng nalilikha ng istriktong mga guro, napakahirap nito. Sa lalim ng kanyang paghihinagpis, hindi nito namalayan ang paglapit ng kanyang ama, at sinabi, nahihirapan ka ba ng ganito? Agad siyang nagulat at sinabi, Tatay, nakangiti si Master Pion, na may hawak na 2 tasa ng tsaa. Lumipas ang oras. Habang naupo na ang kanyang ama sa kanyang tabi, sinabi ni Sian, medyo po, tatay, ngunit kung tutuusin, hindi lang po yan. Sumalamin ang malungkot na mukha ni Sian, sa tsaa na nasa tasa. At muling sinabi, nasaktan po niya ng husto ang pride ko, na para bang namatay. Kinakausap mo ako ng napakaingat at matuwid, ngunit si Master. Sabay punas ng luha, sobrang napakalupit niya. Napatingin si Master Pion sa kanyang anak, at sinabi, ginagawa niya siguro yan, para masanay ka sa pagiging isang bigo na manggagamot. Natigilan si Sian, sa sinabi ng kanyang ama, at bahagyang pasigan nitong sinabi, ano bang pinagsasabi mo tatay? Ano ang ibig mong sabihin na isa akong bigo na manggagamot? Ngunit humigop lang itong ng tsaa, matapos humigop ng tsaa, ay muling sinabi nito, nakakagaan ng loob, tila sinusubukan kang gawing isang wastong manggagamot ni Huatwo, at hindi isang manggagamot na nagkakamali sa isang seryosong sitwasyon. Agad napatingin ng seryoso si Sian, muling nagpatuloy ang kanyang ama sa sinabi, kahit sino ay maaaring magkamali. Subalit kung magkamali ang isang manggagamot, ang pasyente ay malalagay sa malubhang panganib. Bukod pa rito, kahit hindi nagkakamali ang mga manggagamot, hindi pa rin nila kayang iligtas ang lahat. Hindi mo ba nakita ang pasyente na kahit si Huatwo ay hindi kayang iligtas? Nakayuko na napaisip si Sean, na kaya sa halip na isang manggagamot na umaasang gagaling ang bawat pasyente, mas gugustuhin pa niyang palakihin ka, bilang isang manggagamot na hindi maghihiwalay kapag nahaharap sa kabiguan. At iyan ang dahilan kaya kanya tinuturuan ng nakakatakot at masinsinan. Matapos ay itinaas ng kanyang ama ang kamay, at sinabi, hindi pwede ganyan ang ugali ng tatay mo sa'yo. Matapos ay tinapagtapik ang likod ni Sian, at muling sinabi, ngunit, nakakilala ka na isang mahusay na guro, habang patuloy na umaagos ang luha ni Sian. Ngumiti si Master Pion habang patuloy na nagpupunas ng luha si Sian, ngunit mula sa dulo ng pader, nandoon ang isang anino, na lihim na nakikinig. Walang iba kung hindi ang ating bida, at sinabi, sa kanyang isipan, siguro naman ay sapat na yon. Matapos ay tumalikod at naglakad itong palayo sa mag-ama. Pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Sian, na puno ng luha habang ngumingiti, at habang inaalo ng kanyang ama. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan habang nakangiti ito, hindi na ako kailangan pang mag-alala. Pagkapasok sa loob ng bahay, Wuwu, Biena, nagtrabaho kayo ng husto ngayon, tara kumain tayo ng merienda. Agad narinig ito ng 2 bata at sinabi, Uy may merienda daw, maraming salamat po master, kinabukasan. Sa maaliwalas na bughaw ng langit, mula sa taas ng burol makikita ang kabuuang sanayo ng Xiao. Habang nakatayo ang obispo na si Myung Il, kasama ang mga pangkat nito. At sinabi, iyan ba ang klinika ng manggagamot? Agad sumagot ang lalaking nakaitim at sinabi, opo. Sinabi ng obispo na si Myung Il, nabalitaan ko na maunlad ang lahat ng 3 anak na lalaki ng pamilya ng manggagamot. Ngunit mas magulo pala ang klinika kaysa sa inaasahan ko. Sinabi ng kanyang utusan, na lalaki, nabalitaan kong bumagsak ang pamilya niya na hindi pa katagalan, ngunit, mukhang bumuti na ang kalagayan nila nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Myung Il, tila nananatili pa rin ang biyaya at kabutihan ng kanilang ninuno. Ngunit nagkakamali siya dahil matatapos din yan kaagad. Lumingon ito sa kanyang kanang kamay, at sinabi, simulan na natin.
Nag-alanganin sumagot ang lalaki, at sinabi, Sige po Ginoo, ipinorma nito ang espada sa likod ni Myung-il. Muling sinabi ni Myung-il, isa siyang napakakahina-hinalang tao, kaya gawin mo ito, ng matapang, at mas mapanganib ang pagiging pabaya. Hinawakan mabuti ng kanyang kanang kamay ang espada at sinabi, tatandaan ko po yan, Ginoong Obispo. Ngunit tila kinabahan ang lalaki, pinagpawisan ito at napaisip at sinabi nito sa kanyang isipan, dapat ay hindi masyadong malalim. At sapat lang para makagawa ng sugat, pinagmasdan mabuti ng lalaki ang likuran ng obispo na si Myung-il, at sinabi muling sa kanyang isipan, putulin ang kalamnan na nasa habuan ng mga ugat. Itinaas nito ang espada at agad itong tinagpas. Napasigaw sa sakit ang obispo na si Myung-il. Matapos ay napaluhod ito sa sakit. Sinabi ng lalaki, sa kanyang isipan, nang makita nito ang napaluhod na si Myung-il at ang espada na puno ng dugo. Teka, parang kakaiba yun, ang tunog bakit kaya? Napakagat ng labis si Myung-il, nagdugo ang bibig nito sa galit, at sinabi, ikaw, tampalasan ka. Tila ba kinabahan ang lalaki, pinagpawisan nito, at sinabi, Diyos ko, ang tunog ng espada ko, na tumagos sa buto niya. Nagdikit muli ang ngipin ni Myung-il, at sinabi, ikaw tampalasan ka, sinusubukan mo ako patayin. Nabigla ang lalaki, at napatingin kay Myung-il, at sinabi sa isipan, habang hawak ang espada, lintik, nababaliw na ako. Agad na pasubsob sa lupa ang obispo na si Myung-il, agad na lumapit ang nag-aalala, mga tauhan na nakaitim, at sinabi, Panginoon, bakit niyo pa pinagawa ito? Sinabi ng lalaki, habang hawak ang espada, bakit, ang lambot ng laman noon. Mabilis kumilos ito, agad niyang binitiwan ang hawak na espada, pinasa niya sa kanyang likod, si Myung-il, at mabilis humakbang patakbo. Ungol na lang ang lumalabas sa bibig ni Myung-il, takot naman ang lalaki, at sinabi, pakiusap, kumapit po kayo, at huwag bumitiw. Napatingin naman ang tao na kanilang nadadaanan, habang pasa nito ng lalaki, na puno ng takot, sinabi nito sa kanyang isipan, nalintikan na. Ang lambot na parang tokwa, hindi ko alam na ganito pala ang kalalabasan. Ang akala ko, hindi ko mahihiwa ng maayos ang kalamnan niya, ngunit akala ko ay mahihiwa ko pa ang mga buto niya. Pawisan at mabilis ang hakbang na upang makarating ito sa kubo, na isang klinika, at muling sinabi, walang talagang ibang magagawa kundi iwan ang buhay ng kamahalan sa lintik na yun mula sa pamilyang Hua. Habang nasa harapang ng kubo, at nakaupo ang manggagamot na si Feng at ang kanyang pamangkin na si Bien, habang ito ay magkausap. Napahanga naman ang manggagamot na si Feng, at sinabi, talaga ba, edi ang dami mo palang natutunan? Nakangiti na sinabi ni Bien, syempre po, at marami pa po akong dapat matutunan, ngunit nag-insayo pa rin po ako ng mabuti. At mula sa likod ni Bien, bit-bit mula sa likod ng lalaki, ang obispo na si Myung-il, maya-maya pa ay napasigaw pa ito. At sinabi, ang manggagamot nandyan ba? Mayroon pong sugatan dito. Agad napalingon ang manggagamot na si Feng, at maging si Bien. Mabilis na tumayo ang manggagamot na si Feng, tumakbo ito upang salubungin ang sugatan. At sinabi, saan siya nasaktan? Sinabi ng lalaki, siya ay malalim na tinamaan sa kanya likod gamit ang isang espada, agad pinapasok ng manggagamot Feng, at sinabi, magmadali, dito. Agad na sumagot ang lalaki, at sinabi, opo, mabilis itong pinadapa sa papag, at umungol ito. Agad tinawag ito ng lalaki, at sinabi, Ginoong Obispo. Agad napatingin ang manggagamot na si Feng at sinabi sa kanyang isipan, dahil nasugatan ang kanyang mga buto, hindi ito magiging madali. Agad niyang tinawag ang pamangkin at sinabi, Bien, magmadali ka, at dalhin mo dito si Huatuo. Agad na tumalima si Bien, at sinabi, opo, at habang nakadapa si Myung-il, nagdikit ang mga ngipin nito sa inis, pinagpawisan ito, habang tinitiis ang sakit, at sinabi, Jungjeb, baliw ka lintik ka. Pahamak ka, at kahit gaano ko pa siya sinabihan na maging matapang, ngunit paano niya nagawa sa akin ito? Aalisin ko muna ang hangal na manggagamot, pagkatapos ay uubusin kita hanggang sa buto mo, biglang lumabas ang ating bida, hinawi ang kuti ng kumot, at sinabi, isang pasyente, humakbang ang ating bida, lumapit ito, sa paanan,
ng obispo si Myung-il, na tila ba ito kabado, hindi niya ito makita dahil nakadapa ito, ngunit nandoon ang kaba, at takot. Agad na lumabas ang ating bida, hinawi nito, ang kortinang kumot, at sinabi, isang pasyente, lumapit ito sa pasyente. Sa paanan ni Myung-il, hindi naman ito gaano nakita ng pasyenteng si Myung-il, dahil nakadapa ito. At nararamdaman niya ang sumibol na kaba. Tumingin ang ating bida, unti-unti sumilip ito, nakita niya ang maamong mukha ng ating bida, at sinabi, ito ba ang lalaki na ito, ang tinatawag na makajos na manggagamot? Lumingon ang ating bida sa dalawang bata, at kay Sian, at sinabi, ilipat natin siya sa loob para maoperahan natin siya. Agad sumagot ang kanyang mga alagad at sinabi, opo, habang napatingin naman ang lalaki si Jung Jeb. Hanggang sa may pasok na ito sa loob ng kubo na klinika. At habang nakadapa ito sa loob, pinagmasdan ng ating bida ang sugat ni Myung-il, tila ba ito ay pinag-aralan, at sinabi, oo, ito ay nakakabahala. Habang pinupunasan ni Sian ang mga dugo sa katawan, pinagtulungan naman bitbitin ni Wu, at Bian-a, ang mainit na baga. Hinawakan ng ating bida, ang kanyang baba, at sinabi, mukhang nakaligtaan nito ang isang talagang mapanganib na lugar. Matapos ay muling sinabi sa mga alagad, ngayon ay, maghanda na tayo agad para sa operasyon. Sinabi naman ng manggagamot na si Feng, dapat ba itong maging isang pinsalang malapit sa puso, para lang maituring itong mapanganib ng manggagamot Hua. Sinabi ng batang si Wu, Master tapos na po ang mabilis na gawain. Sinabi ng ating bida, kung gayon, dahil tapos na rin ang anesthesia, magsimula na tayo ngayon. Maya-maya pa, habang naglagay ito ng mask sa kanilang mga bibig, sinabi ng ating bida, tignan mo mabuti, ang likod niya ay mas kaunting mahalagang daluyan ng dugo kumpara sa tiyan. Gayunpaman, dito dumadaan ang mga pangunahing ugat. Sinabi ng manggagamot na Feng, ang galing niya kahit tignan ko siya. Habang pinagmamasdang ang ating bida na abala sa kanyang ginagawa, at muling sinabi sa kanyang isipan. Manggagamot Hua, na siyang gumagawa ng himala, at ang manggagamot ng henerasyon ito, na kinikilala ng dakilang komandante. At ang mga batang yun ay magpapatuloy sa kanyang may malasining na medikal at magbubukas ng isang bagong panahon. At matanda na ako, ngunit ang aking pamangkin na si Bian-a, ay nagsisimula na siyang tumulong kay manggagamot Hua, sa kanyang mga operasyon. Napatingin ito kay Bian-a, ibinuhos niya ang lahat, at ibinigay niya ang lahat. Nakita niya pagkatutok ng batang si Bian-a, sabay sambit nito sa pangalan ng kanyang pamangkin sa kanyang isipan, at sinabi, Bian-a, maya-maya pa, ay matuling lumipas ang mga oras. Ibinaba ng ating bida ang gunting na gamit sa operasyon. At sinabi, ang lahat ay mahusay sa trabaho, sinabi ng dalawang bata, ikaw rin, ay nagtrabaho ng husto. Tinanggal ng ating bida ang kanyang mask, at bahagyang napapikit, at namaywang, at sinabi, mas matagal ito kaysa sa inaasahan ko, dahil siguro sa maraming taba ang pasyente. Humakbang ito patalikod, sabay nagbend at nag-inat, at sinabi, dapat bantayan ng isa sa inyo hanggang sa magising ang pasyente. Sabay na tumugon ang dalawang bata, at sinabi, opo, lumabas ang ating bida, hinawi ang kortinang pinto, bahagya pa siyang nagulat nang tumayo ang lalaking naghatid sa pasyente at agad siyang sinalubong. Taranta agad itong nagtanong, at sinabi, ayos lang po ba ang Manor Master? Bahagyang nagulat ang ating bida, napatingin ito at sinabi, oo, natapos na ng maayos ang operasyon, tila ba nakahinga ng maluwag ang lalaki, napabuga ito ng hangin, at sabay punas ng kanyang pawis sa mukha, at sinabi, nakakagaan ng loob. Sinabi ng ating bida, ngunit paano siya nasaktan ng ganoon? At batay sa kanyang pinsala, parang tinagpa siya ng espada. Agad na pakamot ang lalaki, sa kanyang ulo, at sinabi, tungkol dyan ay. Agad ay sinenyes ang kanyang kamay at sinabi, siya ay tinambangan. Tila ba nagtaka ang ating bida, agad itong napaisip, at sinabi sa kanyang isipan, inambush siya. Tuloy-tuloy nagpaliwanag ang lalaki na tila ba pautal-utal, at sinabi, kasi. Wala ako sa tabi niya noong nangyari yun, ang Manor Master. Kasi, gumawa siya ng ilang kaina-hinalang negosyo at may mga taong naghihinanakit sa kanya. At syempre, natunto ng kanyang mga nasasakupan ang mananambang,
ngunit sa kasamaang palad hindi nila ito nahuli. Pawisan habang nagpapaliwanag ito, habang nakataas ang dalawang kamay. Napatingin ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isipan. Bakit ba ang daming pagkakataon sa mundong ito? Masyado siyang maraming ibinigay na impormasyon, nakakahinala. Habang palapit naman si Akju, sa ating bida, tumawa ang lalaki, at bahagyang yumuko, at sinabi, talaga, at kung hindi dahil sa iyo, malaki sana ang problema namin. Paano ka namin babayaran para sa utang na ito, habang ang kamay ay nasa dibdib? Habang lumapit na si Akju, agad itong nagsalita sa tabi ng lalaki. At sinabi ng malumanay, maaari ka bang tumayo ng 3 talampakan ang layo, kapag nakikipag-usap ka sa manggagamot Hua? Tila nabigla naman ang lalaki nang marinig ang boses mula sa likuran nito, na sinabi ni Akju. Agad itong lumingon, na tila kinabahan at sinabi sa kanyang isipan, ito ba si Akju, na dating sangay ng Panginoon ng Kiao County? Sabay sabi, pagpasensyahan niyo na po ang aking kabastusan. Bahagyang yumuko si Akju, sa harap ng ating bida, at sinabi, hinahanap ng banal na mahimalang manggagamot ang manggagamot Hua. Mukha pong may pasyenteng may sakit sa bituka na naghihintay sa iyo. Bahagya na nagtaka ang lalaki, sinabi naman ng ating bida, malamang yung pasyente yung tumawag kaninang umaga. Matapos ay humakbang ito palayo at bahagyang lumingon at sinabi, aalis muna ako, dahil sa isang bagay na mahalaga. Agad sumunod si Akju, sa ating bida, sumagot ang lalaki, at sinabi, sige po. Habang nakasunod si Akju, sa ating bida, huminto ito at binalika niya ng masamang tingin ang lalaki, agad nagtaka ang lalaki. Tumingin si Akju, tila ba ito ay nagbabala sa lalaki. Tumingin ang lalaki, bahagyang kinabahan ito, at sinabi sa kanyang isipan, bakit niya ako pinipigilan? Wala naman dahilan, para makilala niya ako, di ba? Agad nagbigay galang ang lalaki sa ating bida at kay Akju, at muling sinabi sa kanyang isipan, ngunit hindi na yun mahalaga, hindi ako narito para humawak ng espada laban sa kanila. Pagkatapos, hanggang sa huling pagkikita, humakbang si Akju, muling tumingin ito sa lalaki, tila ba nagduda pa ito, matapos ay humakbang na ito, upang sumunod sa ating bida. Yumuko ang lalaki, nang makita na nakalayo, ang ating bida at si Akju. Ngumisi ito at sinabi sa kanyang isipan, dahil ang pinuno ng kulto ang siyang gagamit nito, hehe. Lumipas ang oras, habang palubog na ang araw, sinabi ng batang si Wuo, Master, malapit na po, magising ang pasyente ngayon. Ngunit ang pasyente po ay, medyo kakaiba, napatingin ng ating bida, at sinabi, hindi apurahan, ngunit kakaiba. Sinabi ng batang si Wuo, opo, hindi pa po bumabalik ang kanyang kamalayan. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagbulong ng kung ano. Agad lumapit ang ating bida sa batang si Wuo, at sinabi dahil ba binago ko ang mga sangkap ng anesthesia, maya-maya pa. Habang nakadapa ang obispo na si Myung Il, panay ang tawa nito, at sinabi, hehe. Nakita mo na, kinampay-kampay nito ang dalawang kamay, maging paa, na tila ba lumalangoy. At sinabi, nakita mo ba ito? Ang liksi ko di ba? Ganito yun, ganito, tila ba nagtaka ang ating bida at ang batang si Wuo, sa ikinilos nito. Tumingin ang batang si Wuo, at itinuro ng kanyang maliit na hintuturo si Myung Il, at sinabi, manggagamot Hua, wala naman nangyaring mali sa operasyon di ba? At habang tumatawa si Myung Il, sinabi nito hehe, ako. Ako ay si Shi Huang ng dinastiyang Qin, sinabi ng ating bida na nagtataka, parang normal lang ito, na epekto na anesthesia. Kailangan ko nang palitan agad ang mga sangkap ng anesthesia. Matapos ay tila pagod itong napaupo, tinungkod nito ang kanyang siko sa lamesa, at muling sinabing sa batang si Wuo, ako na magbabantay sa kanya, kaya puntahan mo muna ulit ang pasyente na may sakit sa bituka. Agad na tumugon ang batang si Wuo, at sinabi, opo, master. Napalingon ang ating bida kay Myung Il, panay ang kampe ng kamay nito na akala mo ay nasa malalim na dagat. At sinabi, dahil ba sa dinagdagan ko ang dosage dahil sa timbang niya? Napahinga ito ng hangin, at muling sinabi, ito ang unang beses na nakakita ako ng pasyente na nagsasalita na tila wala sa sarili ng walang katuturan. Muling bumulong si Myung Il, at sinabi, naku, sino,
Ako, ano ka mo? Oh, ang manggagamot na si Huafu ba? Oo, tama nga, tama ang lintik na yan. Hindi ko siya hahayaan maging ganun, napatayo ang ating bida. Mula sa pagkakaupo, nagulat ito sa binigkas na salita ni Myung-il. Namilog ang mata nito, at napakunot ang noo, at sinabi sa isipan na nagtataka. Ano, hindi niya ako papayagan na ano, at para sa isang taong nagsasalita ng kalokohan dahil sa anesthesia, sinabi niya ang pangalan ko ng napakalinaw. At ang pakiramdam na ito, ay pamilyar na sa akin. At habang nakatayo ito, sinabi nito sa kanyang isipan, kailangan kong kumpirmahin ito. Agad niya pinagana ang pangloob na enerhiya, lumabas ang liwanag sa kanyang mga mata, pumasok ito sa loob ng katawan, ngunit agad itong nagulat sa nakita, liwanag sa kanyang clairvoyage. Nakita nito ang puso ng obispo na si Myung-il, na may nakapulupot na alupihan, tila galit ang mapupulang mata nito, agad itong napamura, shit, lalong nagliwanag ang kanyang mga mata, at hindi makapaniwala, at sinabi, ang kalto na naman ng Taipang. Samantala, sa kalaliman ng gabi, lumabas ang ating bida sa kubo, naupo ito sa papag, napahawak ang kanyang kamay sa kanyang ulo, na tila ba sumakit. Bahagya niyang tinapagtapik ito, at sinabi, nababaliw na ako. Matapos ay napaisip ito ng malalim, hindi ko inakala na dumating ang kalto sa Taipang sa bahay namin. Paano ko ito mababantayan ng husto, 5 sa kanila at hindi kasama ang sugatan, kaya ko silang talunin at kasama ko si Okju, Ajushi. Ngunit ang pag-aalaga lang sa maliliit na parang pritong isda, ay hindi nakakalutas sa pangunahing problema. Pumasok sa kanyang isipang ang mga kalto ng Taipang, at muling sinabi, hanggat hindi ko pinuputol ang ugat nito, patuloy nalilitaw ang mga gago na tulad nila. Matapos ay kumuyam ang kanyang kamao, at bahagyang isinuntok sa kanyang mga hita. At sinabi, kailangan kong makahanap ng solusyon sa mga pinagkaugatan nito. At para hindi na ako habulin pa ng mga kalto ng Taipang, ngunit. Paano, matapos ay napalingon nito sa gawing kaliwa, napansin niya ang lalaki na kausap niya kanina ay pumasok sa loob ng kubo, hinawi nito ang kortinang kumot, at dirdiretsong pumasok ito sa loob. Napatiim ng tingin ng ating bida, na may halong pagdududa. Agad siyang tumayo at sinabi sa kanyang isipan, tama, iyan nga ang gawin mo. Ang una, ay dapat tingnan natin, paano nila ako hindi hahayaan na mapunta. Agad lumiwanag ang mata ng ating bida. Subalit mula sa loob ng kubo, isang sigaw ni Myung-il ang maririnig, at sinabi, tampalasan kang hangal ka. Nakuha ko na, kaya lumayas ka na sa harapan ko. Agad sumagot ang lalaki at sinabi, opo, naiintindihan ko. Lugmok ang mukha na lumabas ito, muling hinawi ang kortinang kumot, at sinabi, lintik. Nakahinga ko ng maluwag na buhay siya, ngunit magtatagal pa ito ng matagal. Paglabas nito ay nagulat pa ito nang makita niya ang ating bida, na nakatayo at nakangiti, at sinabi, naging maayos ba ang iyong pagbisita? Agad kinabahan ang lalaki, at sinabi, oo, opo, kung ganoon po ay magpapalam na po ako. Sabay takbo nito na tila ba umiiwas, sinabi ng ating bida, ganoon ba, magandang gabi. Mabilis ang takbo ng lalaki na tila ba gustong umiwas kung sakali, na may gustong itanong ang ating bida. Hindi naman kumibo ang ating bida, tinignan lang niya ang papalayong lalaki. Tumingin ito sa kalangitan na tila ba tinansya ang oras. Matapos ay pumasok ito sa loob, humakbang ito palapit kay Myung-il. At sinabi, kamusta na ang pakiramdam mo? Lumingon ang nakadapa na si Myung-il, na bahagyang nagulat at sinabi, aking. Na manggagamot Hua, matapos ay ngumiti ito ng pagkatamis at muling sinabi, maayos naman ako, at salamat sa iyo. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, masaya akong marinig yan. Kung gayon, sabay upo nito sa upuan kahoy na nasa gilid ni Myung-il. May gusto sana akong itanong sa iyo, hindi kumibo si Myung-il, nagpatuloy ang ating bida, at muli itong nagtanong. Ano ang posisyon ng hawak mo sa kalto ng Taipang? Namilog ang mata ng obispo na si Myung-il, at napaangat ito ng ulo, mula sa pagkakadapa, sinabi niya sa kanyang isipan, paano niya nalaman? At agad itong nagkaila, at sinabi, ano ang ibig mong sabihin sa kalto ng Taipang? Lumapit ang ating bida, at sinabi,
Pipilitin kong panatilihin ang aking pagkakalmado sa abot ng aking makakaya, dahil ikaw ang pasyente ko. Tila naman natakot at kinabahan si Myung-il, nang laki ang mata nito. Subalit hindi pa rin ito nagsalita, agad na tumalikod ang ating bida, na tila ba may kukuhanan at sinabi, ngunit sa totoo lang, iniisip ko pa rin ang panahon, kung papatayin kita o hindi. Binuksan nito ang drawer at kinuha ang garapon na maliit at sinabi, kaya huwag na nating pangpagurin ang isa't isa. Inangat nito ang garapon mula sa drawer, nakita nito ang alupihan na wala ng buhay sa loob ng garapon. Agad na hintakutan ng obispo na si Myung-il, napasigaw ito, at nang laki ang mga mata sa pagkagulat at sinabi, manggagamot. Marahil ay mayroon kang hindi naiintindihan na bagay. Sinabi ng ating bida, na seryoso, at may bahagyang galit na tinitimpi, at sinabi, anong hindi naiintindihan? Para sa isang taong dumating na may dalang makamandag na insekto sa kanilang puso, tapos ay sasabihin mo na hindi ko ito naiintindihan? Pinagpawisan ng malapot si Myung-il, hindi nito alam ang dapat sabihin, dahil nasukol siya ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, nalintikan na, nasa malaking problema ako, paano niya ito nalaman? Ipinagkanulo ba ako ng hangal na si Jung-jin, matapos ay sinabi, ang tungkol dyan ay. Agad pinutol ng ating bida, ang paliwanag ni Myung-il, at nakakunot ang noo, na sinabi, ayoko nang makarinig ng anumang dahilan, at sabihin mo na lang sa akin kung ano ang posisyon ang hawak mo sa kulto ng Taipang. Dahil kailangan kong magdesisyon kung ano ang maaari mong ibigay sa akin. Bahagyang iniangat ng obispo na si Myung-il, ang katawan itinukod nito ang dalawang kamay kahit nahihirapan ito, at sinabi, hindi ko alam kung paano mo ito nalaman, ngunit mukhang sigurado ka naman dito. Naupo ito at sinabi, ako ang pangunahing obispo ng sangay ng Yuzhou, ako si Myung-il. At pumunta ako rito para gawin kang lingkod ng kulto gamit ang makamandag na insekto. Kaya kung maaari ay may hihingin akong pabor sa iyo, kainin mo ang itlog ng makamandag na insekto at magtrabaho ka para sa aming kulto. Agad namilog ang mata ng ating bida sa pagkagulat. Ngunit bahagyang kumalma ito at sinabi, ang tanging mga pabor na maaari mong hilingin sa akin, ay hilingin na iligtas mo ako, o paalisan mo ako ng walang sakit. At isang pabor ba ang hinihiling mo sa akin na maging aso ng kulto ng Taipang? Ngumisi si Myung-il, at sinabi, kung pagbabasehan ng sitwasyon, isa kang taong kayang pumatay sa akin kung gugustuhin mo. Tumingin ang ating bida, tila ba ito ay nag-isip. Muling sinabi ni Myung-il, ngunit hanggang kailan mo mapipigilan ang aming paghahabol? Magtapatan na tayo, kailangan mong mabuhay at ayaw ko ring mamatay. Kaya sinasabi ko sa iyo na magpasakop ka sa kulto. At maaari kang patayin ng kulto, kung mag-iipon sila ng kapangyarihan para gawin yon. Ngunit marami rin tayong dugong ibubuhos. At bukod pa riyan, dahil ikaw ang dumedalo sa Imperial Censorate, kung magpasya kang gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, mas malaki ang pinsala. Kaya gaya ng sinabi mo, huwag na nating pagurin ang isa't isa. May liligtas mo ang iyong sarili at makakapasok sa pamilya ng Taipang. Sabay senyas ng kamay nito, pumikit ang ating bida, sa haba ng sinabi ni Myung-il, matapos ay bahagyang ngumiti, at sinabi, kaya ba, gusto mo sumunod ako sa utos ng kulto ng Taipang na parang aso? Nakatulad mo, agad na tigilan si Myung-il, tila ba nagtaka ito, at galit na sumigaw ito, at pasigan nitong sinabi, hangal ka, ang lakas ng loob mo, para magsalita ng katapatan sa amin kulto. Biglang tinakpang ng ating bida ang bibig ni Myung-il, na ikinagulat nito. Agad lumabas ang pangloob na enerhiya ng ating bida, lumiwanag ang mata nito at sinabi, kaya kung ipakita sa iyo ang aking sarili, kung bakit kita tinawag na aso ng kulto ng Taipang, maya-maya pa ay biglang may tinawag ito, at sinabi, Ajushi pumasok ka, agad na pumasok sa loob ang tinawag ng ating bida na walang iba kundi si Okju, humakbang ito, papasok sa loob at sinabi, nakapasok na ako, at dinala ko na ang bagay na hinihingi mo. Isang garapon at mga tools na pang-opera. Agad pumasok si Okju, at sinabi, papasok na ako, at dinala ko na rin ang mga bagay na iyong sinabi sa akin. Habang may dala itong tray na may isang garapon at mga tools sa pang-opera. Matapos ay sinabi ni Okju, ilalapag ko sila dito. Sinabi ng ating bida, sige, salamat,
habang nakatakip sa bibig ang isang kamay ng ating bida, ang isang kamay naman ay may hawak na karayom na acupuncture. Habang nakatingin ito kay Myung-il, maya-maya pa ay mabilis isinabog ng ating bida ang karayom, tumusok ito sa buong katawan ni Myung-il, matapos ay tila ba, nahilo ito sa antok, at sinabi, habang papikit-pikit na, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hanggang mawala na ito ng ulirat, lumipas ang oras. Kisame ang kanyang unang namulatan ng magkamalay siya, at habang siya ay nakahiga, sinabi niya sa kanyang isipan, ano ang ginagawa ng mga tampalasan na ito? Bakit, hindi ako makagalaw, hanggang sa tinurukan ng ating bida ng anesthesia si Myung-il, at sinabi, tapos na ako maglagay ng anesthesia. Maya-maya ay hiniwa ng ating bida ang dibdib nito, sa tapat ng puso. Napaijak ito, at napapikit nang makita niya na hiniwa ang kanyang dibdib. Nang damilat itong sinilip pa niya ng isang mata ang parte ng hiniwa ng ating bida. Ngunit natigilan siya, at nabigla, at sinabi sa kanyang isipan, bakit hindi masakit? Agad kinuha ng ating bida ang gunting na pang-opera. Matapos ay ipinasok ito sa hiniwa sa tapat ng puso ni Myung-il, agad na lumiwanag ang mata ng ating bida, tila naman hihimatayin sa takot si Myung-il, nang makita niya na ipinasok ang dulo ng gunting sa tapat ng kanyang puso. Takot na takot ito, at sinabi sa kanyang isipan, Diyos ko, ano ba ang ginagawa ng mga lintik na ito ngayon sa dibdib ko? Patuloy pinairal ng ating bida ang kanyang panloob na enerhiya. Hanggang sa nakita niya ang pakay, at sinabi sa isipan, huli ka, sabay sipit nito. Ibinaon ng ating bida, ang dulo ng gunting at pilit na hinayla ang nakapulupot na alupihan. Bahagyang lumabas ang mga dugo nito, napasigaw sa takot si Myung-il, kahit na hindi niya nararamdaman ang sakit. Hanggang sa nakuha ng ating bida ang duguan na alupihan ng agad itong inangat ng ating bida, napanggangaat ng laki ang mata ni Myung-il, sa nakita. At sinabi nito sa kanyang isipan, ano ba ito, bakit ako may ganito sa loob ng katawan? Habang bahagyang pumapalag-palag pa ang alupihan na puno ng dugo, at habang nakatunga nga si Myung-il, sinabi ng ating bida, ito ang sinasabi mong katapatan mo sa kulto, gaya ng sinasabi mo kanina. Tinanggal ng ating bida ang nakatakip na mask, habang nakaipit ng gunting ang alupihan, at sinabi, hindi ba't nakakainis na ang gantimpala sa iyong katapatan ay ang nakalalaso na insektong ito, naku? Ano sa palagay mo, punong obispo Myung-il, napatitig si Myung-il, hindi ito makakibo, at pinagpawisan ng malapot. Sumalamin sa gitna ng kanyang mata ang nakakatakot na insekto. At sinabi, ano, hindi, nahintakutan ito na tila ba may namuupang luha sa kanyang mata. Lumipas ang ilang oras, ano itong nagawa ko, hanggang sa mga oras na ito, agad inilagay ng ating bida sa isang tray ang wala ng buhay na alupihan, habang hawak ni Okju. At sinabi ni Okju, nagtrabaho ka ng husto, manggagamot hua, sinabi ng ating bida, oo, at ikaw din. Matapos ay pinunasan ng ating bida ang kanyang kamay na may mga dugo. At sumulyap sa nakahiga na si Myung-il, maya-maya pa ay tinawag nito ang ating bida at sinabi, manggagamot hua. May nais sana akong sabihin sa iyo, agad napatingin ang ating bida. Lumipas ang oras sinabi muli ni Okju, manggagamot hua, nagtrabaho ka ng husto, sa lahat ng oras na ito. Inipon na namin ang lahat, ng Manor Master, lumipas ang mga araw, habang nakabihis na ang obispo na si Myung-il, naupo ito sa kama at tila ba nag-alis ng bara sa lalamunan. Habang nasa harapan niya ang kanyang mga alipo race na nakaitim, at sinabi ni Myung-il, ahem. Sa mga pangyayaring ito, sino ang walang kakayanin, mga inutil? Ako ay isang kaawa-awa, para sa pagpuntirya para sa isang mahusay, kinabukasan habang dinadala ang mga tampalasan na ito. Tila nagtaka naman ang lalaki, maging ang mga nakaitim na tauhan nito. Yumuko si Jung-jin, at sinabi, sa obispo na si Myung-il, kapag gumaling na ang Manor Master. Ngunit agad pinutol ng obispo na si Myung-il, ang sinabi ni Jung-jin. At sinabi, wala kang kwentang tao, kung ganoon lang kadali, edi sana hindi na lang ako pumunta rito. Agad nagtaka si Jung-jin, napatingin ito sa obispo na si Myung-il, at sinabi ng may pagtataka, ano po ang ibig mong sabihin? Nakayuko ang obispo na si Myung-il, matapos ay tila may tinawag ito, at sinabi,
halika dito, sabay kaway ng kamay. Pumasok mula sa labas ng pinto, at iniluwa ang ating bida. Humakbang ito, at sinabi, binabati ko ang punong obispo. Agad na palingon si Jung Jian, gulat at pagtataka ang kanyang mukha. Nagbigay galang ang ating bida, at sinabi, patay na ang asul na langit, malapit nang sumikat ang dilaw na langit. Note, ito ay slogan ng kulto sa Taipang na nagsasabing ang dinastiyang Han, na katumbas ng asul na langit ay babagsak at isang bagong mundo na katumbas ng dilaw na langit ay darating. At muling sinabi, kulto sa Taipang magpakailanman. Agad na patingin ang mga lalaki na kaitim maging si Jung Jian, na may halong pagtataka. Sinabi ng obispo na si Myung Il, Jung Jian, bumalik ka sa ating sangay ngayon din, at magpadala ng sulat sa punong tanggapan. Tumingin ng may pagtataka parent si Jung Jian, at sinabi, ano po ang dapat kong isulat? Sinabi ng obispo na si Myung Il, sabihin mo ito, na ang manggagamot na si Hua Fu, ay naging mananampalataya na sa kulto ng Taipang. Sabay-sabay nagulat ang mga ito, habang nakayuko ang ating bida. Samantala, kalahating buwan pagkatapos, paalis na ang obispo na si Myung Il, pagkatapos nitong gumaling. Sa bakuran, habang ito ay paalis yumuko muli ang ating bida. Sa obispo na si Myung Il, sinabi pa nito, maraming salamat sa paggagamot, manggagamot Hua. Yumuko ang ating bida at sinabi, mag-iingat po kayo. Lumingon ng bahagya ang obispo na si Myung Il, kay Jung Jian, at sa mga kasama nitong nakaitim, at sinabi, kunin ang nasasakupan at maging handa, may kailangan lang kaming pag-usapan sa sugo na manggagamot Hua Fu. Agad na tumugon at yumuko si Jung Jian, at sinabi, opo, punong obispo. Nang makaalis na si Jung Jian, kasama ng mga nakaitim na alipors, naiwan ang ating bida at ang obispo na si Myung Il. Yumuko ang obispo na si Myung Il, at nagbigay galang, at sinabi, pasensya na sa pagiging bastos ko, dahil marami ang nakikinig ng mabuti sa pinag-uusapan nating, manggagamot Hua. Maraming salamat muli sa pagtitiis sa kahihiyan, at ipinangangako ko sa iyo, na hanggat nasa kulto ako, ay hindi kanila muling aatakihin ng mga kulto sa Taipang. Tumingin ang ating bida, at sinabi, hindi ito pangako kundi isang kasunduan, nakalimutan mo na ba? Sinabi ng obispo na si Myung Il, tinatawag mo itong kasunduan, ngunit ito pala ay walang katotohanan, at kasabay ng pagliligtas sa aking buhay, binigyan mo ako ng kalayaan. At habang binibigyan kita ng sabik na kalayaan, kaya ito ay maituturing lamang na isang patas na pakikitungo kung maglalagay ako ng isang bagay na angkop bilang presyo ng aking buhay, sa palagay mo ba? Napatingin ang ating bida, napaisip ito sa sinabi ng obispo na si Myung Il. Pumasok sa kanyang alaala ng gabi, nung huli sila nag-usap. Kasabay sa mapusyaw ng liwanag ng kandila, matapos matanggal ng ating bida ang makamandag na alupihan sa kanyang puso, tinawag nito ang ating bida, at sinabi, manggagamot Hua. Naupo ito sa harapan ng ating bida, at sinabi, pakiusap, kumilos ka na parang kinain mo ang itlog ng makamandag na insekto. At kapag ginawa mo yun, hindi ka na aatakihin pa ng kulto. At gayon din, napatingin ang ating bida, sa obispo na si Myung Il, at sinabi sa kanyang isipan, magandang deal, na rin yan, dahil hindi na ako gugustuhin na lapitan pa ng kulto ng Taipang. Ngunit mayroon pa siyang dinagdag, at kung magpapadala ka ng mensahe sa bahay panuluyan sa may ilog sa Ansheng County, Runan Prefecture ng Yezo, mahahanap mo ako anumang oras. Matapos maalala ang gabing yun, napatingin ang ating bida, sa papalayo na obispo na si Myung Il. At habang nakatanaw ang ating bida, hindi nito namalayan ang papalapit na si Okju. Napahawak ang ating bida sa baba, at sinabi sa kanyang isipan, hindi na masama, ngunit hindi rin maganda. Matapos ay bahagyang lumingon ito kay Okju, at sinabi muli sa kanyang isipan. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan hanggat hindi niya ipinapakita ang parehong sinseridad, na bilang si Okju Ajushi. At wala akong ibang magagawa kundi bantayan siya sa ngayon. Matapos ay agad tumalikod ito papasok, itinaas ang hintuturo at sinabi, dapat din tayong maghanda, tila ba nagtaka si Okju. At sinabi sa ating bida, ano kamo, pakiulit, dapat nating bisitahin ang karapat-dapat na asawa, ng magkasama, samantala sa palasyo ng Yingchuan,
tuwang-tuwa na sinalubong ang ating bida ng Chancellor at sinabi, "Maligayang pagbabalik." Mababakas ang kaligayahan at katuwaan ng Chancellor, habang itinaas pa ang dalawang kamay nito, na tila bayayakap, at sinabi, "Lumapit ka, Watto." Samantala sa palasyo ng Yekwang, agad siyang sinalubong ng Chancellor, mababakas ang katuwaan at kaligayahan nang makita nito ang ating bida, itinaas pa nito ang dalawang kamay, na tila bayayakap, at sinabi, "Lumapit ka dito." Huatwo, pumasok ang ating bida, sa loob ng silid ng karapat-dapat na asawa, habang nandoon ang Chancellor. Nakangiti na sinabi ng ating bida, habang kip-kip ang bag na gamit sa paggagamot, "Matagal na rin tayong hindi nagkita." Sinabi ng Chancellor, habang nakataas ang kamay, "Oo nga, nagtrabaho ka ng husto para makarating dito." Habang nakangiti at nakatingin ang karapat-dapat na asawa, umakbay ang Chancellor sa balikat ng ating bida, at sinabi, "Tama dahil ikaw na ang naging attendang Imperial Censorate, hindi ba?" Naku, wala nang dahilan para panatilihin pa kita sa Yongqian, di ba? Hahaha, bakit mo tatanggihan ang pagiging isang manggagamot ng Kastilyo sa Wuhan? Napatingin ang ating bida, tumawa ng hilaw na tila ba nagtataka. Muling sinabi ng Chancellor, "Siya nga pala, mukhang mataas talaga ang pagtingin sa iyo ng aking tiyuhin, binigyan ka pa niya na awtoridad na bumuo ng isang maliit na hukbo, hindi ba? Maayos ba ang kalagayan ng kanyang kamahalan? Huwag mo muna siyang intindihin kahit may sakit siya, basta gamutin mo lang siya, hahaha." Magaling talaga ang mata ko sa mga tao, matapos ay humalakhak muli ito, hahaha. Bahagyang nakatawa ang ating bida, habang nakatingin ito, sa Chancellor, at sinabi, "Nakakagaan ng loob na makitang maayos ang iyong kalagayan." Habang nakatingin ang ating bida sa Chancellor, umuna na naglakad ang Chancellor patungo sa consort, at sinabi, "Hindi ba't dapat ay ganoon, ang karapat-dapat na consort?" Ngumiti ang consort habang ito ay nasa kama at sinabi, "Tama ka dyan, kamahalan." Napatingin ang ating bida sa Chancellor, nagtataka ito sa kasiglahan na nakita niya, at sinabi sa kanyang isipan, "Bakit parang ang daldal niya ngayon?" Kung gayon sa nakikita ko, inaasahan niya ang ganitong kasabikan. Napatingin ang ating bida sa Chancellor at sa consort, nakita niya kung gaano kasaya ang dalawa. At muling sinabi, sa kanyang isipan, kahit siya ay isang Chancellor, ang ama ay isang ama. Lumapit ang ating bida, sa dalawa at sinabi, sa consort, "Kung gayon, maaari ko ba makita ang pulso mo?" Agad inilahad ng consort ang kanyang kamay, hinawakan ng ating bida ang pulso nito. Agad lumabas ang kanyang pangloob na enerhiya, lumabas ang liwanag sa kanyang mga mata, matapos ay ngumiti. Sinabi ng consort, "Hindi naman ako masyadong nasaktan o hindi komportable kahit saan. Subalit ang hugis ng tiyan ko ay, nakikita mo ba ito?" Sabay turo nito ng consort sa kanyang tiyan, matapos ay bahagyang napaisip ito, at muling sinabi, "Masasabi ba ng mga kumedro na kahit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa tiyan?" Pinatapos ng ating bida, ang pagsasalita ng consort. Nang matapos ay yumuko ito at nakangiting sinabi ng ating bida, "Binabati ko kayo. Magsisilang ka ng isang malusog na sanggol na lalaki sa loob ng ilang araw." Agad bumakas ang katuwaan sa Chancellor at sa babaeng consort, na hindi mapigilan ng emosyon bahagya pa namuo ang luha ng consort sa kanyang mga mata, ito ay luha ng kaligayahan. Ang katuwaan ng Chancellor at ng babaeng karapat-dapat ay hindi mapigilan, maging ang ating bida ay nakitawa rin sa kasiyahan na nakita niya, pagkalipas ng 10 araw, sa klinika ng palasyo ng Yingchuan. Habang binisita ng ating bida ang mga gamot, sinabi ng hukom na manggagamot, "Dapat ko ba siyang bigyan ng bagong race eta, manggagamot hua, ang ibig kong sabihin, huatwo?" Sinabi ng ating bida, "Wag na, papalitan na nating ang mga gamot niya. 3 don ng malaking Angelica, 1 don, at 1 pan ng Snidem. 7 piraso ng pan na buto ng peach, 2 pan ng inihaw na pinatuyong luya, at 2 pan ng Chinese licorice." Agad nagsunuran ang tila natatarantang mga manggagamot, sa pagkuha ng mga gamot na binanggit ng ating bida. At sabay-sabay na tila ba mga hukbo, "Opo, masusunod po." Matapos ay napaisip ang ating bida, inilagay niya ang kamay sa ilalim ng baba, pumasok sa kanyang isipang ang 2 magkaibang gamot,
at sinabi nito sa kanyang sarili. Sapat na ang mga race eta para sa mga prenatal decoction, kaya dapat tingnan natin siyang bigyan ng wastong mga race eta pagkatapos niyang manganak. At dahil nagsimula na ang panganganak niya, magsisimula na rin ang tunay na laban. At mula sa labas ay maririnig ang isang tunog, na ibig sabihin ay isisilang na ang anak ng Chancellor. Lumabas ang ating bida, mula sa tambakan ng mga gamot, napatingin ang ating bida sa pasilyo, at narinig ang malakas na tunog. Tila ba napaisip ito, tila ba nagtataka, at sinabi sa kanyang isipan, siya ba ay nagle-labor na? Ito ba ay isang ginhawa na nangangahulugan hindi pinapayagan lumapit sa silid ng panganganak ng karapat-dapat? At wala akong karanasan sa obstetrics at gynecology, kaya naglakad-lakad ito, habang ang kamay ay nasa likod, patungo ito sa nakaupo na si Sian, na nasa isang lamesa. Matapos ay muling sinabi sa kanyang isipan, sana ay malampasan nila ito ng maayos. Sa maghapon, 10 oras ang lumipas, habang nakaupo ang ating bida, magkasalikop ang mga kamay nito ang ating bida, tila ba ito ay aligaga at hindi mapakali, pawisan nito, at sinabi sa kanyang isipan, nababaliw na yata ako. At kahit na siya ay nagle-labor, bakit hindi pera nito, lumalabas kahit na lumipas na ang 10 oras? Habang nakaupo na kasama si Sian, sinabi niya muli sa kanyang isipan, tinitignan ko talaga ang pulso niya at gumamit pa ako ng clairvoyance, araw-araw sa nakalipas na 10 araw, at wala namang naging problema. Habang pawisan nito at madiin na magkasalikop ang dalawang palad. Maya-maya pa ay may narinig sila tumatakbo na nagmamadali, at tinatawag nito ang ating bida. At pasiga nitong tawag, manggagamot hua, nandyan ka ba? Agad na bigla ang ating bida at si Sian, tumingin ito sa paparating na lingkod. At tarantang sinabi, hinahanap po kayo ng kumedrona ng may pagmamadali, agad napaisip ang ating bida, pinagpawisan nito at sinabi sa kanyang isipan, may masama kayang nangyari. Matapos ay napakagat ito ng labi at muling sinabi, kung pagbabasehan ng paraan ng paghahanap nila sa manggagamot na tulad ko, malamang ay hindi pa siya patay. Kabado na nasa isipan ng ating bida, kung gayon, ang pinakamaharing mangyari na sitwasyon ay panganganak ng pabaligtad ang pwesto ng sanggol, pumasok sa kanyang isipan, ang maaaring itsura ng sanggol na nasa loob ng tiyan. Note, ang isang kondisyon kung saan ang pelvic region ng fetus ay nasa ibaba at ang ulo ay nasa itaas sa loob ng matris ng ina, mayroon mataas na panganib ng stillbirth premature birth para sa fetus, at ang ina ay kadalasan ay nasa panganib din. Sa madaling sabi ay isa itong suwi, agad tumingin ang ating bida, kay Sian. At sinabi, Sian magdala ka ng mga kagamitan pang operasyon. Agad tumayo si Sian at sinabi, opo, sinabi naman ng lingkod, manggagamot hua, sumunod po kayo sa akin. At habang naglalakad, ay sinabi nito, ayon po sa kumedrona, ang mga paapo ng bata ang lumalabas sa halip po na ulo ang una. Nang makarating sila papunta sa silid ng karapat-dapat na asawa, nakita ng ating bida, at ng lingkod ang hindi mapakali na Chancellor, sa labas ng silid. Tila naramdaman ng Chancellor ang kanilang pagdating, agad itong lumingon. At agad lumapit sa ating bida, na puno ng pag-aalala sa mangganganak na asawa. At sinabi, narito ka na, Huatwo, narinig ko mahirap daw ang panganganak. Sinabi ng ating bida, oo, at nabalitaan ko ang tungkol sa mahirap na sitwasyon. Sinabi ng Chancellor, na tila puno ng kaba, ang sabi nila, kung makikita natin ang mga paa ng bata, 9 sa 10 beses, na malamang na mamamatay ang sanggol. Huatwo, mayroon ka bang ibang paraan? Napatingin ang ating bida sa Chancellor, napaisip ito at sinabi, sa kasong yan, at sa malalang sitwasyon ay, baka, kailangan kong hiwain ang tiyan ng karapat-dapat na consort at ilabas ang bata. Agad nagulat ang Chancellor, nagdikit ang mga ngipin nito, at sinabi, kung gagawin mo yon, Mail iligtas mo ba sila? Yumuko ang ating bida at nagbigay galang at sinabi, gagawin ko po ang aking makakaya. Napatingin si Sian, na may pagtataka sa nakayuko na ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, hihiwi ng tiyan. At ilalabas daw ang bata, sabi niya, tama ba ang narinig ko? Napapikit ang Chancellor, at sinabi, sige, pinahihintulutan ko ito. Sinabi ng ating bida, habang ito ay nakayuko,
at sinabi, kung gayon po ay, susundin ko na po ang iyong utos. Agad humakbang ang ating bida, papasok sa silid at sinabi kay Cian, "Tara na." Napatingin naman si Cian, sa nakapikit na Chancellor, bago ito sumunod sa ating bida. Binuksan ng ating bida ang pinto, at sinabi, "Sa consort." Kamahalan na karapat-dapat na consort, ito po si Huafu. Hirap na tumugon mula sa loob, ang consort, at sinabi, "Manggagamot Hua." Matapos ay napaungol ito, na tila hirap na hirap. Sinabi ng ating bida, "Papasok na po ako, kailangan ko ng kumedrona at agad hugasan ang mga kamay gamit ang alkohol." Nang hinawi ng ating bida ang kurtina ay nabigla pa ito, sa nakitang paghihirap ng consort, napangiwi ito sa hirap habang nangganganak. Habang ang dalawang kumedrona ay nasa paanan ng consort. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Kailangan ko munang malaman ang posisyon ng sanggol sa pamamagitan ng aking clairvoyance." Agad lumiwanag ang kanyang mata, at tumingin sa tiyan ng consort, tumagos ito sa loob ng tiyan, nakita nito ang sanggol na una ang paa, habang nakapulupot sa leeg nito ang mahabang pusod, agad nang laki ang kanyang mata sa pagkagulat nang makita niya ito, at sinabi sa kanyang isipan, "Shit, hindi lang ang panganganak niya ng baliktad, kundi pati ang pusod niya ay nakapulupot sa leeg niya." Nakita ng ating bida ang sanggol sa loob ng tiyan, ng consort, nakabaligtad ito at una ang paa, palabas, matapos ay nakapulupot ang pusod nito sa leeg. Agad na bigla ang ating bida, sa pagkagulat habang nakita niya sa liwanag ng kanyang mga mata ang sanggol. At sinabi sa kanyang isipan, "Shit, hindi lang dahil sa nahihirapan siyang ipanganak, ngunit ang kanyang pusod ay nakapulupot sa leeg niya, wala ng oras." Agad sinabi ng ating bida ang kanya nakita, kamahalan, ang sanggol ay nakahiga ng patiwarik. Agad nagulat ang consort, muling nagpatuloy ang ating bida, ngunit, wala na pong ibang paraan, kundi hiwain ang tiyan mo, at ilabas ang sanggol. Napatingin ang consort sa ating bida sa nalaman. Tila ba nanginginig ang mga kamay nito, na nasa kama, matapos ay napadaklot ito ng madiin kasama ang kumot, at pasigan nitong sinabi, na may luha, "Kahit hirap na hirap, wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin, kaya gawin mo na, at iligtas mo ang anak ko." Napatingin ang ating bida sa consort, at sinabi, "Hindi. Ililigtas ko kayong dalawa." Sabay inilagay ang mask sa bibig. Sinabi ng kumedrona, "Kailan natin sisimulan?" Sinabi ng ating bida, "Saglit lang." Hinawakan ng ating bida ang palso ng consort, at sinabi maghintay pa tayo ng ilang sandali. At sinabi sa kanyang isipan, "Hindi na ako makapaghintay hanggang sa makumpleto ang anesthesia. At kailangan ko itong simulan kaagad, sa sandaling magsimula ang epekto ng gamot. At maaaring makaapekto ang anesthesia sa bata." Subalit, maya-maya pa ay gumalaw ang bata sa tiyan ng consort na tila ba sumipa, bahagyang napatili at nagulat ang consort sa madiin na galaw nito. Agad na nabigla din ang ating bida, at sinabi nito sa kanyang isipan, nalintikan na, hindi pa tuluyan tumatalab ang anesthesia. Muling umungol sa sakit ang consort, napasigaw na ito, "Manggagamot Hua. Hindi na mahalaga, kung ano ang mangyari, pakiusap ilabas mo na ang anak ko." Agad na kumilos ang ating bida, at sinabi, "Kayong dalawa, hawakan niyo siyang, mabuti, para hindi siya makagalaw." Agad tumugon ang dalawang babae, at sinabi, "Opo, Manggagamot Hua." Agad hiningi ng ating bida ang tools kay Cian, at sinabi, "Scalpel." Agad na inabot ito ni Cian, matapos ay tinapat nito sa tiyan at hiniwa ng ating bida ang tiyan ng consort. Napadaing ang consort sa sakit, namilipit ito, at napasigaw. Tumilansik ang mga dugo nito, at sinabi ng ating bida sa sanggol sa kanyang isipan, "Bata ka, alam ko mahirap dyan, kaya ba ayaw mo pang lumabas?" Agad na sinabi ng ating bida kay Cian, inabot ang kamay, malapad na bakal. Agad inabot ito ni Cian, at sinabi, "Eto po." Napatingin muli ang ating bida sa consort na puno ng luha at pawis, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Ngunit para sa isang taong hindi pa ipinapanganak, bakit ka magtitiis ng ganito at ayaw mong lumabas? Tulungan mo naman kami kahit kaunti, hinihiling ko sa iyo. Alam ko naman yon, dahil namatay na ako dati, kasabay sa pagpasok ng mga alaala." Nang lumutang ang kanyang kaluluwa, muling sinabi ng ating bida, "Ngunit dapat ay makita mo ang buhay.
Ang pamilyang Hua, ang kanyang kuya Huafo, ang kanyang ina, ang ating bida, na si Huafu, o si Jinsu, at ang kanyang kuya Huafen, masaya at nakangiti habang nakatingin sa mga puno ng cherry blossom. Ngunit hindi lahat ay mabuti, napahawak ito sa kanyang ulo, ang mga hindi niya nailigtas. Ngunit ang mag-ama na nakangiti sa kanya na puno ng saya. Habang nakabenda ang nabaling buto sa kamay, ngunit hindi rin naman lahat ay masama. Habang chinetsek niya ang mga pagsusulit na binigay niya sa dalawang bata, habang si Huo ay nasa likod ng ating bida nakapatong ang dalawang kamay nito sa magkabilang balikat ng ating bida, at si Biena ay patuloy na nagbabasa, patuloy ang kanilang halakhakan. Habang nakatanaw si Sian, na tila ba, gusto makisali sa masayang tagpong yun. Kaya hawakan mo ang kamay ko, at lumabas ka na. At maya-maya pa, ay iniangat ng ating bida ang isang malusog na sanggol mula sa tiyan ng consort. Sabay umalingaw ang iyak ng sanggol, sinabi ng ating bida kay Sian, ihanda ang gunting na ibinabad sa mainit na tubig, agad na tumugon si Sian, at sinabi, opo. Napatingin naman ang consort, agad inipit nito ang pusod ng bata at pinutol. Matapos ay umiyak muli ang sanggol, binalot niya ito ng lampeng at nakangiti na idinikit ang kanyang noo sa noo ng sanggol at sinabi sa kanyang isipan, salamat. Matapos ay humarap sa consort, nakangiti na sinabi ng ating bida, nahirapan ka rin ng husto, pakihawakan mo siya. Habang patuloy na umiiyak ang sanggol, napaluha ang consort sa kasiyahan. Agad niya itinaas ang dalawang kamay, niyakap niya ang sanggol na tigmak ng luha, tila naman naramdaman ng sanggol na kanyang ina ang nakayakap sa kanya huminto ito sa pag-iyak. Muling sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, para sa ligtas at malusog na pagsilang. Ngumiti ang consort na puno ng kaligayahan, habang yakap ang kanyang anak, na nakatulog sa kanyang kandungan. Sinabi ng Kumedrona, kamahalan, siya po ay isang malusog na sanggol na lalaki. Subalit maya-maya pa ay lumuwag sa pagkakayakap sa kandungan ang sanggol. Agad na pasigaw ang Kumedrona at sinabi, kamahalan, kamahalan gumising po kayo. Agad na palingon ng ating bida, maging si Sian, ay agad nagulat. Bumaksak ang isang kamay ng consort sa kama, na tila ito ay nawalan ng malay. Muling sumigaw ang Kumedrona at sinabi, manggagamot Hua, ang kamahalan po. Maging si Sian ay kinabahan, at sinabi, Master, nilapitan ng ating bida ang consort, agad tinignan ang pulso nito, muling inilabas ng ating bida ang kanyang pangloob na enerhiya, ang kanyang clairvoyance. Agad lumabas ang liwanag ng kanyang mga mata, matapos ay sinabi ng ating bida, maayos siya, natutulog lang siya. Parang ngayon lang umepekto ang gamot, tila ba nakahinga ng maluwag si Sian, napapikit ito at napahawak ito sa kanyang dibdib, maging ang dalawang babae. Matapos ay ngumiti ang ating bida pinagmasdan niya ang natutulog na consort, maging ang sanggol. At sinabi, nahirapan ka ng husto, kamahalan, muling sinabi sa kanyang isipan, at maging ikaw, nahirapan ka rin ng husto, brat ka. Sabay tingin ng nakangiti, sa sanggol na natutulog, 5 araw ang lumipas. Mula sa loob ng tanggapan ng Chancellor, sinabi ng Chancellor, ako ay labis na natutuwa. Ang isipin na iniligtas mo ang karapat-dapat na asawa at ang sanggol. At bagay na bagay talaga sa iyo, ang pangalang na Huatwo, hahaha. Habang nakayuko ang ating bida, nagbigay galang ito, inis at kunot ang kanyang mga noo, at sinabi sa kanyang isipan, ang lintik na Huatwo, na titulo na ibinansag na naman sa akin. At sinabi, isa lamang po itong mahimalang gawa kamahalan, muling sinabi ng Chancellor, dapat kitang gantimpalaan ng malaki, ngunit sigurado ako ay iyong tatanggihan. Ngunit sabihin mo pa rin sa akin ang kahit anong nais mo. Habang nakayuko ang ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, kahit anong gusto ko. At sa puntong ito, dapat ay kaya ko nang itanong ito. At sinabi sa Chancellor, may nais po ako, may isa pong slum na tinatawag na Zaokan sa Kiao County. Doon po ako dati, na nagsusuri ng mga pasyente, ngunit nag-aalala ako dahil hindi ko na sila madalas madalaw. At kung maaari po sana ay payagan ninyo ako, na magtayo ng klinika malapit sa Zaokan. Ngumiti ang Chancellor, inilagay nito ang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, nako, nako.
Ang akala ko sa wakas ay sasabihin mo na sa akin ang gusto mo ngayon, ngunit ang iyong hiling mo, ay lumikha ng isang klinika para sa mga tao. Tila napaisip ang ating bida, at sinabi sa kanyang sarili, hindi ba ito gumana? Muling ngumiti ang Chancellor, at sinabi, sige, nakuha ko na, ang ibig mong sabihin. At habang nakayuko ang ating bida, napangiti ito at sinabi muli sa kanyang sarili. Nakakagaan ng loob, at sa ganitong kabilas, ang mga tao ng Zaokon. Agad tumawag ng bantay sa palasyo ang Chancellor, at sinabi, mga gwardiya, mag-utos sa county ng Kiao na magtayo ng klinika. At bukod pa riyan, magtalaga ng hukom na manggagamot sa palasyo, upang alagaan ang pasyente kada kalahating buwan. Agad nagangat ng ulo ang ating bida, bakas ang pagtataka nito, at sinabi, ha? Muling sinabi ng Chancellor, at pinahihintulutan ko ang paggamit ng mga halamang gamot sa klinika ng korte. At bukod pa rito, magbibigay ako ng matabang lupa na maaaring magbunga ng 1,000 sok ng butil sa Kiao County, para sa pamilyang Hua. Upang hindi sila makaranas ng kakulangan sa paggamot sa pasyente, sabay taas ng kamay nito. Note, ang 1,000 sok, batay sa kasalukuyan mga tuntunin, katumbas ng tao ng produksyon na 144 na tonelada ng bigas, batay sa modernong pagsasaka ng bigas, ay 80,000 payong ng lupang sakahan ang kailangan. Ang 80,000 payong ay 66 na ektarya, agad namilog ang mata ng ating bida sa sinabi ng Chancellor. Tila ba nagkamali ito sa pagkakaintindi, at sinabi ha? Sinabi pa ng Chancellor, kaya, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng pangalan ng klinika, agad sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, naku hindi, teka lang, tumawa ang Chancellor at sinabi, ito ay isang klinika ni Huatwo, tila nag-iba ang itsura ng ating bida, na wala ang itim na mata, at napaangat ang kamay nito sa ere, at sinabi, naku, hindi, nababaliw na ako talaga.